So panibagong araw nga po at panibago na namang magandang balita ang dumating para sa angas ng Pinas, General Casimero. 2 araw pa lamang ang nakakalipas ay nilagay ng WBO si Casimero bilang number 4 super bantamweight contender para sa WBO belt ni Naoya Inoue. At kahapon naman ay nilagay siya ng WBC bilang number 11 contender para sa WBC featherweight champion Shushu Carrington. At kanina lamang po ay mas matinding balita ang dumating dahil gumawa na din ng aksyon ang International Boxing Organization dahil sa latest update nila ngayong buwan ng Hulyo ay ginawa nilang number 1 top contender si Cuadro Alas para sa IBO featherweight belt. Ang maganda dito mga idol ay dahil kasalukuyang bakante ang IBO featherweight world title belt. Kaya pwede itong tahakin ni Casimero na landas para maging isang ganap na 4 division world champion kung gugustuhin niyang lumaban para sa bakanting titulo ng IBO sa susunod niyang laban. Alam po natin na may mga magsasabi na hindi naman isang major world title belt ang IBO. At tama naman sila dahil hindi ito kinikilala ng Big Four na organizations na siyang binubuo ng WBO, WBC, IBF at WBA. Pero kapag nasungkit ni Casimero ang IBO featherweight world title belt, ay matatawag na natin siyang isang ganap na 4 division world champion. Ito ay dahil kung atin pong matatandaan ay walang titulo sa Big Four ang nakataya noong magtuo si Manny Pacquiao at Ricky Hatton para sa ika-6 division title ng ating pambansang kamao. Pero dahil nakataya ang IBO belt noon at ang Ring Magazine sa naging laban nila, kaya kinonsidera ang panalo niya kay Hatton bilang isang lehitimong world title para sa kanyang 6 division championship. Bukod dyan ay kung atin din pong matatandaan ay nitong nakalipas na taong 2022 lamang ay ipinatawag din ng ating pambato na si Dave Apolinario sa Malacanang para bigyan ng pugay ang kanyang pagiging world champion nang dahil sa nasungkit niya ang bakanting IBO flyweight belt. Kaya hindi man kinukonsidera bilang major world title ang IBO ng Big Four, ay tinitingala pa din ito sa labas ng Big Four. Dahilan kung bakit hinawakan ito ng mga legends na kagaya kay Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr., Alexander Usyk, Gennady Golovkin at Dmitry Bivol at marami pang iba. Sa kabilang banda naman mga idol ay isa ding magandang balita ang dumating para sa ating pambato na si Kenneth Lover. Kung atin pong matatandaan ay matapos niyang malasap ang kanyang kauna-unahang talo sa IBF title eliminator kontra sa kapwa undefeated prospect na si Michael Angeletti nitong nakalipas na buwan lamang sa bansang Japan, ay sinabi na ng kanyang kampo na aakyat na siya ng 122 pound super bantamweight division. At sa latest update ng WBC World Rankings ay agad na ding nilagay si Lover bilang number 15 super bantamweight contender. Tama din naman po ang naging desisyon ng kampo ni Lover na umakyat na ng dibisyon dahil sa huling 2 laban niya ay kapansin-pansin na hirap na talaga itong kunin ang tamang timbang na 118 pound limit ng bantamweight division. Bukod dyan ay mas lalabas ang tunay na lakas ng kanyang kamao kung hindi niya napipigain ng husto ang kanyang sarili para lamang kunin ang tamang timbang sa bantamweight. Kagaya na lamang kay Mark Magnifico Magsayo na mas naging maganda ang performance at mas lalong lumakas noong lumaban na siya sa 135 pound lightweight division dahil hindi niya napinipiga ang sarili niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.